Hey guys, today is Friday, walang pasok, no? Kakatatapos ako namin magmerienda. Ang boss, interview natin si sir. Kasi uso to ngayon nakikita ko eh. Saan tayo ano nga yan? Retire? Saan tayo magre-retire? Dito sa Canada. Kasi dalawa yung bahay natin dito sa Canada. Yung isa pinapaupahan namin, tapos ito. Ano ang idea mo, honey? Kasi ngayon ay ilang taon ka na? 48? Tapos ako 44. Matagal-tagal pa naman. Takes mayroon pang mga pagbabago kung sakali. May magbabago. Sorry sa ingay. Anong masasabi mo? Ngayon lang, halimbawa ngayon kita tatanungin, anong masasabi mo sa edad natin ngayon? In 10 years? Or in 10 more years? Ano na lang, 7 years. Sige, 7 years. In 10, sabihin natin 10 years, marami pa tayong magagawa nun. Sa ngayon, tatanong kita, saan gusto mag-retire kung sakali? Canada or Sa Pilipinas? Kahit saan naman. Kung saan tayo dalhin ng panahon, doon lang yon. Hindi nga, yung Pero sagot. comparison, Kung ano yung advantage ng Canada sa Pilipinas, ano ngayon ang isasagot mo nga? pag sa Pilipinas, masarap. Pag may pera ka. Bakit hindi? Ang ganda ng weather doon. Kasi nga pag matanda ka na dito tapos nagpapala ka pa ng snow, hindi mo nakakayanin. Kasi syempre yung anak natin may sarili nun silang buhay pagka dating ng araw. Hindi mo naman siya pwedeng itali sa'yo na alagaan ka niya for the rest ng life natin. Kasi nga, syempre may sarili din siyang pamilya. Kaya lang, syempre sa Pilipinas, iba rin kasi. Ano? Pag sa Pilipinas ka nag-retire, syempre mahirap ang buhay. Kailangan may income ka pa rin doon. Tapos yung health. Mauubos ang pera mo doon kung kahit meron kang pera, kung nagkasakit ka doon, mauubos yung pera mo dahil nga sa pagpapagamot, no? Totoo yan. Kasi lahat doon, babayaran mo talaga. Ultimo gloves, isang karayo, bulak, lahat. Ipoprovide mo yun eh. Dito kasi, may papitsa pa sa hospital. Pag hospital ka, papakainin ka pa nila mga friend, no? Tsaka, doon sa Pilipinas, pag nagluto ka kasi, doon ka nag-retire. Dapat, yung allowance mo sa family mo, hindi lang yun. Kasi, i-extend mo yun dahil, yun ang reality, Han. Yun ang reality talaga. Pag nagluto ka ng sopas, nagluto ka ng pansit or sopas diyan, kailangan may di-distribute mo yun sa kapitbahay. Hindi lang ikaw ang kakain, kaya extend mo yung budget na yun. Tama naman. Kasi pag may hindi ka nabigyan, malaking yan. pag may hindi ka nabigyan, hindi naman sa'yo dadamot, pero dapat talaga nandun na yung na mag-share ka, di ba? Ang ganyan ang Pilipino kapitbahay. Nakalagawin natin, yung wala naman tayo against sa ganon, di ba? Tapos, masaya doon kasi. Masaya doon. Kung sasaya, masaya talaga. Basta may allowance ka doon, may pera ka doon, masaya. Lahat ng kuwan. Pero kung daddy, halimbawa, pag tumanda tayo, saan talaga ikaw mag-stay? Isang sagot, isang tanong, isang sagot. Ako, para sa akin, siguro sa Canada. Canada ka. Tapos papasyal-pasyal na tayo sa Parang gano'n na nga. Sa Pilipinas. Kasi ang sunod na tanong, bibili ba tayo ng bahay sa Pilipinas pag tumanda na tayo? Well, kung may budget, bakit hindi? Pero yon, hindi siguro bahay na siguro kasi normal na ngayon eh. Uso naman na yung mga condo eh. Kaya pagka halimbawa matagal na yung isang buwan sa atin, uso na rin yun ng Airbnb. Kasi ang mahirap kung hindi ka mag-stay sa Pilipinas tapos may bahay ka doon,
mahirap yung walang magme-maintain doon, walang titira. So makikiusap ka ngayon sa kamag-anak, tirahan mo muna tong kamag-anak, tirahan mo muna tong bahay namin para may magdilig ng halaman, Totoo may yun. mag-maintenance, para may magbabantay. At the end, karanasan ko kasi yung sa kamag-anak nila na nasa abroad, mayroong mga nakapag-provide sa Pilipinas ng mga property, pero hindi naman sila nag-stay sa Pilipinas. Marami akong May mga kamag-anak sa mga dual citizen sila Hani kasi nga bumili sila ng mga property sa Pilipinas. Tapos hindi naman sila nag-stay doon. Ang nangyayari, nagkakagulo-gulo pa tuloy kung sinong titira. unless kung yung kagaya ng isang ko, mga tita ko na may negosyo sa Pilipinas na Every quarter of the year. every quarter of the year umuwi sila. Talagang Nabivisit yung property. yung property nila doon. Talagang may property sila doon na nag-i-stay sila ng more than a month. Tapos balik na naman dito. Balik na naman after ng na yan. Kaya ang negosyo kasi nila is kabilaan. Kaya sa kanila applicable 'yon. Kasi wala na rin silang maliliit na bata, mga friend. Graduate na lahat. yung mga anak nila. Tapos may family na rin, yung isa nilang anak. Isa nga yun sa mga i-discuss namin, yung business nila dito sa Edmonton. Tsaka meron silang mga branches na. Para sa akin, kaya gusto ko rin dito sa Canada. Kasi pag tumanda tayo at dito tayo nagkasakit, malaking advantage na yung healthcare kasi yun ang isa sa mga hinahabol namin din dito. Tsaka sakali man si Ashton at nagkaasawa dito, I don't know, I'm not sure kung uuwi yan ng Pilipinas para siya ang tumira dun sa bahay natin na mabibili sa Pilipinas. Masarap magbakasyon sa Pilipinas. Baka bakasyon lang siguro, no? Sa amin naman kasi, kaibigan na rin naman kasi ni Mrs. Mayroong negosyo din doon na kaya madali kaming kumuha kung halimbawa magbakasyon meron, may makukuha kaming spot para sa Airbnb. Or kung gusto namin bumili ng condo, ang kaibigan kasi ni Mrs. nagbebenta ng condo at saka Airbnb. Kaya nagpaparent sila. Walang sa akin, hindi ko maisip ngayon na bumili ng property. Although na may mga kamag-anak ako ron, may nandun ng mga relatives ko pa, pero mayroon naman tayong matutuloy kasi ang dami pa lang nating kamag-anak sa Pilipinas. Ikaw din ma-accommodate kami. Pero dahil kung tatagal kami ng isang buwan, ayaw naman namin ng isang buwan kami doon. Uso kasi ngayon mga friend yung Airbnb. Pagkatapos mo, and then it's okay, di ba? Hindi ka masyadong yung commitment mo doon sa bahay mo may iwan, yung property mo, okay lang. Siyempre, pricey pa rin ng Airbnb, pero at least parang yun ang solusyon kung uuwi man lang kami ng isang buwan, okay na siguro yun. So ngayon, para sa akin, napakadelikado kasi ang ewan ko, sa Pilipinas, counting mo lang dahil sa mga news. Oo. Kasi sa mga napapanood ko kasi sa news, binabalanse mo rin na pag uuwi ka. Mayroon kasi, siyempre, hindi mo alam ang buhay. Doon na tayo kung saan yung mas safe. Doon ako. So, mas safe ang Canada? Para sa akin, mas safe pa rin ang Canada kaysa sa Pilipinas. Siyempre, safety ang tinitingnan ko para sa pamilya ko. In future. Dito kasi kahit saan naman, Hani, merong crime. Oo, merong crime. Meron. Oo. Pero sa Pilipinas, sabihin mo, may 10,000 ka. Pagpapatira ka nila, tirahin ka lang. Bulagta ka lang dyan. Tsaka pag alam nilang parang medyo asta-asta ka ng may pera, kakatayaan kanila, talagang hold upin kanila. Dito kasi sa Canada, napansin lang talaga namin. Dito kasi hindi mo alam kung sinong mayaman, hindi mo alam kung sinong totoong ang mga homeless nga, ang pupogi hindi mo alam. Tapos ang mayayaman, hindi sila nag-aak ng mayaman, no? Yung builder namin dito, ang yaman nila talaga. Pero yung anak nila parang kung kumilos
nakikita mo yung Facebook nila, kumakain sila sa turo-turo. Sa Canadian Tire kasi mga friend no, kapag summer, meron diyang hotdog, burger, stand, mga kiosk lang na nakapila dyan sa mga ano, nakapila yung mga tao. Nakita ko doon sa Facebook nung anak nung ano, yung anak ng builder namin. Nakapila rin sila. Talagang hindi sila nag-aasta na mayaman dito, wala kumbaga patas. Hindi mo makikita kung sinong mayaman, although makikita mo siguro sa mga sasakyan nila, pero yung kilos nila, kung tutuusin, hindi sila nag-aak na ano, no? Oo. Mayaman. Tsaka sa atin kasi pag sa SM lang kung pansin ko lang naman pagka hindi ka umasta ng parang may pinag-aralan ka doon, hindi ka i-ignore ka nila Kasi pag bumila ka sa mga doktor, sa mga clinic, sa atin karanasan ko yun, ewan ko sa inyo, pero napapansin ko kapag hindi ka nakagayak ng maayos, halimbawa hindi maganda yung aura mo, sa clinic hindi ka nila i-entertain na maayos. Halimbawa sa mga ano din, kahit pagpalagay na lang natin sa mga SM, ganyan, pag sa counter, hindi ignore ka nila, ganun. Kaya sa bangko yung tito rin niya, umuwi ng Pilipinas. Naka-chinelas, naka-t-shirt. Tapos hindi maganda yung customer service. Dito kasi, pag pumasok kasi sa establishment, kahit anong gayak mo, kahit madumi ka, kahit na maputi ka, yung customer service yan, mayaman, mahirap ka kumaga patas. Meron ako nababanggit na, syempre, hindi mo rin maaalis na yung parang meron kang titingnan kang mula ulo hanggang pa. May nabanggit akong ganun sa video ko. Hindi pa rin maaalis yun kahit saan naman Pero mostly, karamihan dito, ano siya, more on customer service sila dito, okay sila. Sa mga bangko nga, mas in-entertain pa nila yung mga naka-vest, yung mga grasa-grasa yung damit. Kasi dito mga friend, kung sino yung mga ka-vest, mga construction worker, kasi gano'n ang mga dito. Nandun kasi the more na dirty work sila. Ano lang dirty? Yung mga dirty yung jobs nila, yung mga ganong jobs, na mas malalaki kasi ang mga kinikita ng mga yun So, hindi mo alam dito kung sino yung malaking kinikita. Sa atin kasi parang pag-welder, pagka halimbawa mga karpentero, mababang uri siya doon sa atin, no? Dito kasi pagka ganun ang trabaho mo, mga nasa oil, nagka-carpent construction, kabaliktaran naman, dito naman yun ang malalaking kita, malalaking trabaho. Sa atin, pag sinabi mo driver, ganyan. Dito, pag sinabi mo driver, okay ang trabaho mo. Tapos yun yung nurse ni Miles. Nagkikwentuhan kami. Sabi niya, yung tito ko is a farmer. Sabi niya ganyan, bumili siya ng milyon na truck pang harvest daw. Sabi ko sa amin kasi ang farmer, mababang uri. When you say farmer, hindi nakapag-aral, nakabilad sila sa field. Sabi niya, farmer here sa degree. Sabi niya ganyan, pag hindi ka makakapag-farmer, kung hindi ka matatawag na farmer kung wala kang mga equipment, malalaki kasi dito nga pagka nag-harvest ng patatas, pag nag-spray, naka-helicopter. Kaya, kasi pagka nagkaroon ng field, pagka farmer dito, sinabi mong farmer, isang malaking field, kulang ang 10 acres na sinabi mong field. Na pag-aari nila, kaya kapag nag-spray sila ng mga plants nila, helicopter, mga bush plane, kaya nagtataka siya sa akin bakit ang farmer daw sa atin ay mababang uri, mantanan dito pag sinabing farmer, isa sa mga matataas na uri ng tao. sabi ko fisherman sa amin hindi nakapag-aral, tsaka yung mga ganun. So napunta na tayo doon, Daddy. Bakit tayo napunta doon? Napalayo na. Lang yun, yun lang lang natin na i-differentiate natin ang lifestyle ng Canada sa Pilipinas. So, ayun pala. Retirement talaga, para sa akin, ang retirement,
punta ka lang sa isang lugar na gusto mo magbakasyon. Pero yung base ko, saan ako naka-base, na alam kong safe ang family ko, na alam kong doon pa rin ako kikita kahit na retired ka na mas magaan para sa pamilya ko, mas magaan para sa akin, doon ako. Tsaka si Ashton yan, magkakaapo tayo dati, syempre dito na lang tayo mag-alaga ng apo natin. Special tayo siguro itong bahay namin, let's say tumanda na kami at ayaw ito ng anak ko tirahan or kami. Bakit? Pwede naman kami mag-downgrade. Siguro bibili kami ng condo or unit na hindi na ako magpapala, hindi na kami magpapala, hindi maglilinis ng snow. Magbabayad na lang tayo ng ano. Yung pwede pa rin naman namin itong paupahan, pwede namin kung ano man ng kuhan. Ganun ang pero never ako magbebenta ng property. Yun ang totoo. Ayaw mo sa ngayon. Sa ngayon, hindi siguro. Malay mo, hindi pa rin natin sure, di ba? Pero yun ang nasa plano ko kasi. Hindi magbebenta na natin, oo. Kikip as much as possible. Kailangan gusto ko siyang ikip. Okay. Kung madagdagan pa, mas gusto pa madagdagan pa. We wish daddy madagdagan pa. Yun nga. Sa Pilipinas, masarap magbakasyon, bakit hindi? Andun lahat ang barkada ko, doon mga kaibigan ko. Babalikan ko yung mga nakaraan ko sa Pilipinas. Makain mo yung mga gusto mong kainin na fresh, gulay. Pilipinas, naranasan ko maghirap doon. Bakit hindi? Naranasan ko sa bukid, naranasan ko lahat. Yeah. Hanggang sa masasabi kong hanggang sa guminhawa ng konti ang buhay ko nang makarating ko ng Ilocos, naranasan ko paano maging tumira sa isang disenteng bahay din na may maglalaban ng mga damit mo, may maghahain sa'yo. Tumira ako sa ganoon. Pero tumira rin ako sa pinaka-bottom ng buhay ko. Anong pinaka-bottom man yun? Pang MNK ba yan? Hindi. Yung halimbawa, kasi sa akin kasi, ano ang buhay gaya na umiikot. Kaya naranasan ko lahat yun. Kaya kung ano yung nababalyo ko yung lahat ngayon. Kung anong meron tayo. Kung anong meron, kailangan i-value talaga. Tsaka dapat i-enjoy lang din natin. Kasi matanda na tayo. Hindi naman tayo, nasa mid pa naman tayo. Nasa peak pa rin tayo ng ating ng buhay natin. So, ini-enjoy lang din natin. Ang anong meron tayo. Kasi, short lang ang buhay. Talaga, totoo yan. Every single second lang ini-enjoy namin. Ini-enjoy namin si Ashton, ini-enjoy namin si Miles. Sa totoo lang, marami akong na-miss sa pamilya ko nung nasa highway ako. Kasi nag-ano siya mga friend ang kanyang nakaraan. 2004 nandito ka na. 2006 nag-driver na siya. Nagba-bound to US kasi siya mga friend. US, Canada, US. Matagal siya nag-bound ng biyahe. Coast ako dati ng US tsaka US Canada. at Canada siya. Matagal siya nung binata siya. Kaya, pero so far, yung mga na yun, magandang experience yun. So kaya nakaipon siya mga friend na wala pa ako dito yun. Kahit na binata ako noon, at least, nung binata nga pala ako, driver, malaking kitaan. Although na company driver lang ako noon, malaki ang kitaan talaga. Malaking company. Kasi bayad lahat ang bawat kilos ko noon. Kahit natutulog ka sa hotel, bayad. Yan ang totoo. At napakagandang kumpanya. Shout out sa Reimer. Totoo yun. Taga-Reimer ako. Reimer sa Winnipeg? Sa Winnipeg. Kasi landed immigrant nga pala ako. Pumunta ako rito, hindi contract worker nga pala. Kinuha ko ng mga tita ko. Pumunta dito as nominee. Nasa nominee program ako. Ng Manitoba. Kaya di ko nararanasan yung nararanasan ng iba ngayon na paano yung mga pathway nila pumunta ng Canada. Hindi ko naranasan yun. Believe tayo sa kanilahan believe ako sa kanila. Believe sa kanila. Yung talagang eagerness nila makarating ng Canada na nadampasan nila yun. Sobrang nanonood kasi kami ng mga buhay-buhay sa Canada mga friend. Kaya saludo kami sa mga ganun na nag-success sila din na talagang sumuot sila sa karayom. Sobrang saludo tayo. Believe na believe kami mga friend.
Grabe Kasi yun. Grabe yung kami mga parang pinagdaanan. nag-jump lang kami na nandito kaagad kami. Ano na. Kaya, masarap dito sa ano. Masarap. Para sa akin, masarap sa Canada. Kung anong meron ako ngayon, papasalamat talaga ako sa taas. Kung anong meron ng pamilya ko ngayon. Yeah, yun lang inaano namin ngayon, maging healthy lahat kami. Tapos enjoy na lang namin kung anong meron kami ngayon. Mga friend. Ano pa ba ang nakakuha? Ating balitaktakan. Ayun lang mga friend. Mga Mars. At maraming gustong mag-retire sa Pilipinas sa totoo lang. Marami kong kaibigan din dito na mas gusto nila sa Pilipinas. Ito Oo, yun. yung iba nag-give up ng property naman dito para mag-settle sa Mag-settle Pilipinas. sa Pilipinas. Choice naman nila yun. Choice nila yun. Oo. Meron naman tayong kakilala na walang property dito sa Canada. Nag-ano naman sila, nag-invest naman na sila ng property sa Pilipinas. So, meron silang mga anak-anak dito, pero wala silang bahay dito. Pero, ano rin nila yon, choice din nila yon, mga friend, no? Oo, kasi iba-iba tayo ng ano sa buhay. Iba kasi tayo ng goal eh. Yung goal kasi namin dito, mas dito na kasi, ang priority kasi natin talaga yung mga batahan, ano? Oo nga eh. Yung Kung parang- saan mapapabuti ang pamilya ko, yun lang sa akin. Kami kasi yung sa amin later na lang eh. Kung sa retirement lang, madali kami makapag-desisyon pa. Kahit bukas pwede or ano, makapag-desisyon kami. Basta settle na lang yung mga bata, mga anak namin. Kung nakagraduate na sila, kahit nasan na tayo mapadbadan, no? Oo nga. Oo, ganun. Hindi namin inuuna yung para sa amin na makapagbahay na agad. Ang ngayon, inisip pa nga namin ngayon makapag-save para sa education ni Ashton. Yun naman ang tinututukan natin ngayon, yung RESP ni Ashton, pinupuno namin ng pinuputo para at least ngayon meron na siyang nakapundo. Aywan ko pagdating ng araw na 18 years old na siya, aywan ko kung magkano yung value ng pera na yun. Maliit na siguro ang value. Maliit. At least meron siyang pang-aral, pang down payment sa pag-aaral niya. 6 years old pa lang naman siya eh. Pero naka-full load ang ano niya, minamaximum namin ngayon yung kanyang RESP eh. Wala namang ibang tagapagmana kundi si Ashton at si ate. Mana din sa utang, pagmamana. No anak, it's okay. Samantingin mo anak. Kung ano man yung kung ano naman yung pinaghihirapan namin para naman sa lahat sa kanila yung sa mga bata kasi hindi naman tayo magtatagal dito sa mundohan eh. Syempre kailangan lang din natin i-ready si Ashton kung anong matrain siya paano mabuhay ganun. Minumulat namin siya na paano unti-unti kailangan, di ba nak? Yes, okay. Ngayon na lang hindi na masyadong relax, medyo na lang laylo Ay, marami ka nga, gaya na sila ko, marami akong na-miss sa pamilya ko. Dahil lagi akong nasa labas noon, lagi akong tracking nasa... kasi. Hindi mo maatinan ng birthday, may mga birthday na hindi mo maatinan, may mga doctors, Yeah. dahil nasa biyahe ka. Nasa biyahe. Nakikiusap lang tayo nung may samahan kami ng pinsan ni June. Kung wala, hindi pa naman kami nag-Uber, pero meron kami binabayaran ng mga kakilala para lang ma-drive kami sa doctor. Maramihan na, no? Marami, oo. So ngayon, bumabawi siya sa amin. Family time naman siya sa amin. Para ano-ano na lang ngayon. Ayun. Much more on family time. Diba? Oo,
Tsaka ano na rin, may maintenance ka na rin kasi. Ayun, isa pa yun. Kaya hindi mo na Isa pa kailangan yun. masyadong daddy, yung mapupuyat, kunti lang yung tulong niya kasi kailangan na naman yung bumiyahe. Kasi siyempre, iba yung mga nagda-drive. Kailangan nila ng puno yung katawan nila ng tulog. O kaya talagang, para kasi nasa road ka, hindi naman pwedeng inaantok-antok ka. Minsan talaga, kailangan niyang hindi, kumbaga kulang siya minsan sa tulog kasi pagdating niya ng bahay, may sakit si Miles, ganyan, kailangan din niya akong tulungan. Ano na siya doon? Naano niya yung, nagkaroon talaga siya ng mga maintenance. At yun isa sa mga pinagpapasalamat namin kung nagka-maintenance man siya ngayon. Alaga na siya, kumbaga inaano siya ng, monitor na siya ng doktor. At lagi kaming natin tinututukan natin health every year mga friend, may annual check-up kami, inobliga namin yung sarili namin na magpapa blood works kami, laboratories. Ngayon yun ang tinututukan namin mga friend, yung health namin. Yung nakaraan last month lang nagpa-annual check-up kami. Yan, yearly yan mga friend. Inaano namin yung sarili namin, minomonitor na namin yun. Ayun. Yun ang aming idea sa retirement issue na yan na napapanood namin sa Facebook. Mga friend. Ay, dadagdag ka pa, honey, sa iyong mga saloobin. si Sir Boss. Ngayon, maliliit pa naman mga bata. Kaya 6-year-old si Ashton. So, naipupunta namin siya kung saan sa gusto niya. Tapos na-attend kami ng school ngayon, nakaka-attend kami ng school program niya. Nagagawa namin, dalawa kami, gumagawa kami ng project ni Ashton. Nakakatawa. Ayun, goodbye Han. Thank you so much sa iyong idea, mga MMK nating buhay. Sa akin lang yun. Pero sa ibang tao, siyempre, iba rin yung goal nila. O iba rin yung ano nila. Yun ay sa akin lang yun. Yun. Hindi ko pwedeng i-advise sa isang tao yung kung iba ang ano niya. Oo. Yun ay para kasi pinag-uusapan yan ng pamilya, pinag-uusapan ng mag-asawa yan kung saan ba nila tinitimbang nila kung paano ang budget, paano Hindi sa amin, doon kasi sa amin ngayon, doon kami mag-work. At kaya hindi ko sinasabi na Yeah. Okay. Thank you so much. Please, Ashton, come here. Sabihin mo, please subscribe. Come here. Here. Dito. What will you say? Please subscribe, Like. and comment. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Cute.